In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alekhan. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa akin pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayad natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa, sa Ebanghelyo ngayon, ibinunyag ni Jesus ang lihim ng kanyang pag-ibig. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ay hindi simpleng utos, kundi paanyaya sa isang relasyon ng malalim na pagkakaibigan sa pagitan natin at ng Diyos. Ibinaba niya tayo mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging kaibigan. Isang karangalang bunga ng grasya at hindi ng ating sariling kakayahan. Sa unang pagbasa, makikita natin ang pagpili kay Matias upang palitan si Judas bilang apostol. Ipinakita nito ng misyon ng simbahan ay nagpapatuloy at kailangan ng mga taong bukas ang puso sa tawag ng Diyos. Ang manatili sa pag-ibig ni Kristo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sa awa, pagkakaisa, pagpapatawad, at pagtulong sa nangangailangan. Tayo'y mamunga ng kabutihan, maging aktibo sa ating mga parokya, maglingkod at isabuhay ang pananampalataya sa pamilya, komunidad at trabaho. Tayo'y maging tapat sa misyon,
Tulad ni San Matias, maging handa tayong sumagot sa tawag ng Diyos. Kahit ito ay nangangahulugan ng sakripisyo at paglilingkod. Mga halimbawa na pagbabago ngayong panahon. Ang pagdami ng online misa at catechesis sa panahon ng krisis. Pagsagawa ng outreach program sa mga parokya at sa mga nasasalanta ng bagyo, sakuna at gutom. Ang pagbabago sa pananaw ng kabataan sa pananampalataya, muling nabuhay sa pamamagitan ng mga community youth groups, World Youth Day at social media evangelization. Mas aktibong pagsama sa mga basic ecclesial communities, pagbabahagi ng pananampalataya sa pamilya sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, pagsali sa mga lay ministerial rules tulad ng pagiging liktor, extraordinary ministers of Holy Communion, catechist, choir, at iba pa. Paano natin baguhin ang ating mga pagkukulang? Magsimula tayo muli. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ang tunay na pagsisisi ay sinasamahan ng konkretong pagbabago. Mag-aral ng pananampalataya. Hindi sapat ang pamamanang pananampalataya. Kailangan ito ay isinasabuhay at nauunawaan. Maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Sa gitna ng galit, intriga at pagkakahati-hati, tayo ang dapat maging tagapagdala ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo para sa kagalingan at kapayapaan. Panginoong Hesus, Ikaw ang dakilang manggagamot. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mahal na obispo, Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Cañares. Ipagkaloob mo ang kanilang ganap na kagalingan. Ipan mo sila ng banal mong espiritu upang manumbalik ang lakas at sigla ng kanilang katawan at espiritu. Inialay rin namin sa iyo ang lahat na may karamdaman sa buong mundo. Maging sila man ay nanunood, nakikinig. Una sa katahimikan ng kanilang silid. Ng aming pamilya. Hipuin mo ang bawat isa sa kanila at paggalingin iyon sa iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Inang Maria, aming ina ng kagalingan, idulog mo kami sa iyong anak, bigyan mo kami ng lakas, pananampalataya at katatagan ng loob. At manalangin tayo para sa lahat ng mga yumaong kapatid. Ama naming mapagmahal, tinatawagan ka namin sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria. Natanggapin mo sa iyong kaharian si Pope Francis at ang lahat ng aming mahal sa buhay na pumanaw, lalo na ang aking ipinapanalangin sa oras na ito. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkukulang at liwanagan mo ang kanilang landas sa buhay na walang hanggan. Gawin mo kaming tapat na saksi sa aming pananampalataya habang kami nabubuhay pa sa mundong ito. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan. Pag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sa gawa,
Kailangan magpili ang isa sa kanila na kasama naming maging saksi sa kanilang muling pagkabuhay. Catechism of the Catholic Church tungkol sa kabutihang loob at pag-ibig bilang bunga ng Espiritu Santo. Gaudium et Spes, ang kagalakan at pag-asa, lungkot at dalamhati ng mga tao ay siya ring kagalakan at dalamhati ng mga alagad ni Kristo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag, pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.